Akala ko, ang gabi na ito ay pagdiriwang ng 15 taon ng aming pagmamahalan. Pero sa ilalim ng lamesang puno ng masasarap na pagkain at mamahaling alak, doon ko nakita ang katotohanan. Ang kamay ng asawa ko, hindi ako ang hawak, kundi ang hita ng matalik kong kaibigan. Ang singsing na pinaghirapan ko, ang brilyanteng binili ko mula sa mga gabing wala akong tulog para sa kumpanya. Nagniningning sa daliri ng ahas na itinuring kong kapatid. Nasa gitna kami ng isang marangyang ballroom sa Cebu. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila nanunuya sa akin. Naririnig ko ang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga baso, at ang papuri ng mga tao tungkol sa kung gaano kami ka-perfect na mag-asawa. Si Rafael Mendoza, ang gwapo at tila mapagmahal kong asawa, ay nakaupo sa tabi ko, suot ang ngiting ipinagmalaki ko sa buong mundo. Sa kabilang banda naman ay si Bianca Ramos, ang babaeng kasama ko simula noong nagtitinda pa lang ako ng isda sa palengke, hanggang sa maging may-ari ako ng Villanueva Logistics. A penny for your thoughts, BFF, bulong ni Bianca sa akin. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango, ang pabangong ako rin ang bumili para sa birthday niya noong nakaraang buwan. Ngumiti ako, isang ngiting tanging kaming mga babaeng sanay, sa hirap lang ang nakakaalam kung paano pikin. Wala, Bianca, masaya lang ako na nandito kayong dalawa sa tabi ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking cellphone. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, ibinaba ko ang camera sa ilalim ng puting tela ng mesa. Click. Walang flash. Walang tunog. Pero sa loob ng screen, malinaw ang ebidensya. Ang kamay ni Rafael na marahang hinahaplos ang binti ni Bianca, at ang mapanuksong paghaplos din ng daliri ni Bianca sa palad ng asawa ko. Ito ba ang kapalit ng 15 taon ng sakripisyo? Naisip ko ang lahat ng hirap ko, ang mga madaling araw na nasa daungan ako para masigurong maayos ang kargamento. Ang mga panahong tinitiis ko ang pagod para lang mabili ang bahay na tinitirhan ng pamilya ni Rafael. Binigyan ko siya ng komportabling buhay. Binigyan ko si Bianca ng posisyon sa kumpanya ko na may malaking sahod. Akala ko, pamilya kami. And now, may we call on the woman of the hour, the CEO of Villanueva Logistics, Mrs. Maricel Villanueva Mendoza, for a few words, anunsyo ng MC. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo si Rafael at hinalikan ako sa pisngi. Ang halik na dati ay nagpapakilig sa akin. Ngayon ay tila lason na dumidikit sa aking balat. Hinawakan niya ang aking siko para tulungan akong tumayo. Ang parehong kamay na kanina lang ay nakahawak sa ibang babae. Lumakad ako patungo sa entablado. Bawat hakbang ko ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Pagdating ko sa podium, hinarap ko ang mga tao. Nakita ko ang aking anak na si Sofia sa isang table malapit sa harapan. Maputla siya. Hindi siya pumapalakpak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot na hindi ko naintindihan hanggang sa sandaling ito. Nag-iwas siya ng tingin ng magtama ang aming mga mata. Good evening everyone, panimula ko. Ang boses ko ay matatag, kahit na ang puso ko ay nadudurog na. 15 years ago, Rafael and I promised to be together through thick and thin. At sa loob ng 15 taon na yon, akala ko ay kilala ko na ang mga taong nakapaligid sa akin. Tumingin ako ng diretso kay Bianca. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata, pero mabilis niya itong pinalitan ng isang matamis na ngiti. Si Rafael naman ay tumatango-tango pa. Tila isang proud na asawa. Sabi nila, sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babae. Pero sa kaso ko, sa likod ng aking tagumpay, marami palang mga anino na naghihintay lang ng pagkakataong manaksak sa likod ko, pagpapatuloy ko. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang ngiti ni Rafael ay unti-unting naging pilit. Pero ngayong gabi, hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pasasalamat. Bianca, salamat sa pagiging matalik na kaibigan. Rafael, salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng mga sakripisyo ko. Itinaas ko ang aking baso ng champagne. Para sa katotohanan na lumalabas din sa ilalim ng dilim. Cheers! Uminom ako bago bumaba ng entablado sa gitna ng katahimikan ng buong ballroom. Hindi ko na hinintay ang reaksyon nila. Dumiretso ako sa table namin at kinuha ang aking bag. Maricel, what was that? Are you drunk? Mahinang tanong ni Rafael nang makalapit ako. Hawak niya ang braso ko,
medyo mahigpit. Bitawan mo ako, Rafael, bulong ko. Huwag mo akong hawakan gamit ang kamay na ipinanghaplos mo sa kaibigan ko sa ilalim ng mesang ito. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Napatingin siya kay Bianca na ngayon ay namumutla na rin. Sa isang iglap, ang kompetensya at yabang nila ay napalitan ng takot. Maricel, it's not what you think. Simula ni Bianca, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako kay Sofia at hinawakan ang kanyang kamay. Sofia, anak, let's go home. Mommy, umiyak na si Sofia. Doon ko na-realize na hindi lang pala ako ang biktima rito. Ang anak ko, alam niya. Alam niya at itinago niya dahil sa takot. Paalis na sana kami nang biglang humarang si Tita Lourdes, ang kapatid ni Rafael. Maricel, saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang party. At ano yung mga pinagsasabi mo sa stage? Nakakahiya sa mga bisita. Tiningnan ko ang aking hipag. Ang perlas na suot niya sa leeg ay ako rin ang nagbayad. Tita Lourdes, ang kahihiyang sinasabi niyo ay wala pa sa kalingkingan. Nang gagawin ko sa pamilya niyo. Alisin niyo ang harang sa daanan ko kung ayaw niyo talagang mapahiya sa harap ng lahat. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Bianca. Akala ko ay hihingi siya ng tawad, pero sa halip, itinaas niya ang kanyang baba at bumulong sa akin habang dumadaan ako. Kahit sa iyo ang kumpanyang ito, Maricel, sa akin pa rin uuwi ang asawa mo gabi-gabi. You're just a bank account to him. Isang ATM na may mukha. Huminto ako, tiningnan ko si Bianca mula ulo hanggang paa. Sa halip na sampalin siya, ngumiti ako ng masakit. Kung ganon, Bianca, siguraduhin mong may sapat kang ipon. Dahil simula sa gabing ito, ang ATM na sinasabi mo ay permanenteng nang sarado para sa inyong lahat. Lumakad ako palabas ng ballroom kasama ang aking anak. Iniwan ang ingay ng nakaraan at ang amoy ng lason na itinuring kong pamilya. Pero habang papasok kami sa sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat namin. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, si Anton Reyes. Maricel, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tama ba ang balitang nakarating sa akin? Anton, sabi ko, habang unti-unti nang bumibigay ang luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Tulungan mo ako, gusto ko silang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa nila sa akin. Tumingin si Anton sa akin, at pagkatapos ay sa ballroom kung saan nagkakagulo na ang pamilya ni Rafael. Handa na ang lahat, Maricel, tulad ng pinag-usapan natin, hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawalan din sila ng dangal. Pero bago pa man ako makasagot, nakita ko si Rafael na tumatakbo palabas ng hotel, galit na galit at may hawak na dokumento. Maricel, huwag mong isiping matatakasan mo ako. Pirmahan mo ito o hindi mo na makikita ang anak mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang dokumentong hawak niya ay ang SPA na inakala kong para sa kumpanya. Pero may iba palang nakasulat sa likod nito. Isang kasunduan na hindi ko kailanman inasahan. Nanginginig ang aking buong katawan habang nakatingin sa dokumentong iwinawagayway ni Rafael sa ilalim ng madilim na langit ng parking lot. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, tila nakikiramay sa lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Si Sofia ay nakakapit ng mahigpit sa aking baywang. Ang kanyang maliliit na hikbi ay sapat na para madurog ang anumang natitirang pasensya ko. Pirmahan mo ito, Maricel, sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis, ngayon ay punong-puno ng puot at desperasyon. Huwag mong subukan na sirain ang pangalan ko sa harap ng mga tao at asahan na hahayaan lang kita. Kapag hindi mo pinirmahan itong special power of attorney, sisiguraduhin ko na sa korte tayo magkikita para sa custody ni Sofia. Ang kapal ng mukha mo, Rafael, bulong ko, ang boses ko ay galing sa kailaliman ng aking galit. Pagkatapos mong makipaglampungan sa kaibigan ko sa mismong party natin, may gana ka pang bantaan ako gamit ang anak natin. Maricel, please, let's talk about this professionally, pakikialam ni Anton, habang humaharang sa pagitan namin ni Rafael. Ang kanyang tindig ay matatag, isang pader na nagbibigay sa akin ng panandaliang proteksyon. Hindi ito ang tamang oras at lugar para sa mga banta. You're harassing my client. Client? Humalakak si Rafael, isang tunog na puno ng panunuya. Talagang handang-handa ka na, ha, Maricel? Kasama mo na agad ang manliligaw mo noong college? Kaya ba ganito kakatapang ngayon? Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sofia sa akin.
Daddy, please stop it, mahinang pakiusap ng anak ko. Tiningnan ni Rafael si Sofia, pero walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sofia, pumasok ka sa sasakyan. Doon ka sa akin sasama. Hindi ka sasama sa nanay mong wala nang ibang ginawa kundi asikasuhin ang kumpanya niya. Doon ko naramdaman ang unang hagupit ng tunay na takot. Alam ni Rafael ang kahinaan ko, ang pagiging workaholic ko noong mga nakaraang taon. Para lang mabuhay silang lahat sa luksuryang tinatamasa nila ngayon. Gagamitin niya ang sakripisyo ko para palabasin na pabaya akong ina. Huwag mong susubukan, Rafael, banta ko habang pinalalapit si Sofia sa kotse ni Anton. Anton, ilayo mo muna si Sofia rito. Dalhin mo siya kay Lola Teresa. Doon muna siya. Mommy, ayaw kitang iwan, iyak ni Sofia. Anak, sandali lang ito. Mag-uusap lang kami ni Daddy. Please trust Mommy, hinalikan ko siya sa noo bago siya isinakay ni Anton sa sasakyan. Nang makaalis ang sasakyan nila, tanging kami na lang ni Rafael ang natira sa ilalim ng lumalakas na ulan. Akala mo ba matatakasan mo ako, sabi ni Rafael habang lumalapit sa akin. Binuksan niya ang dokumento. Basahin mo ito, Maricel. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Nilagay ko rito na pansamantala mong ibinibigay sa akin ang desisyon para sa mga ari-arian natin dahil sa stress at mental instability mo. Pirmahan mo ito at hindi ko ilalabas ang mga litrato niyo ni Anton na nag-uusap ng lihim. Lihim? Natawa ako ng mapait. Si Anton ay abogado, Rafael, at ang tanging mental instability na meron ako ay ang katotohanang pinatira kita sa bahay ko ng 15 taon ng libre. Kinuha ko ang dokumento mula sa kamay niya at tiningnan ang mga nakasulat. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang ito basta SPA. May nakasabit na clause rito na nagsasabing, kapag pinirmahan ko ito, inaamin ko na sumasailalim ako sa psychiatric treatment. Gusto niya akong mawala ng kontrol sa sarili kong buhay para makuha niya ang lahat. Alam ba ito ni Bianca? Tanong ko habang pinupunit ang papel sa harap niya. Si Bianca ang nakaisip nito, Maricel, sagot niya nang walang kukurap-kurap. Dahil siya ang nakakakita kung gaano ka na raw kapraning nitong mga nakaraang buwan. Ayaw naming masira ang pinaghirapan mo, kaya mas mabuting kami na muna ang humawak. Nabitawan ko ang mga pinunit na papel sa basang semento. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa digmaan. Umuwi ka na, Rafael, sabi ko sa kanya ng mahinahon, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Umuwi ka sa bahay na binayaran ko. Matulog ka sa kama na ako ang bumili. Dahil ito na ang huling gabi na makakatapak ka sa loob ng teritoryo ko. Tumalikod ako at sumakay sa sarili kong sasakyan. Iniwan siyang nakatayo doon, nanggagalaiti sa galit. Pero pagdating ko sa bahay, hindi katahimikan ang sumalubong sa akin. Ang lahat ng ilaw ay nakabukas. Sa sala, nakaupo ang hipag kong si Tita Lourdes, kasama ang kanyang mga anak, at ang aking biyenan na si Aling Belen. Kumakain sila ng mga pagkaing iniwan namin para sa party sana sa bahay. Pagkakita sa akin, tumayo si Tita Lourdes, bitbit ang isang baso ng wine, ang paborito kong vintage. Maricel, ano itong naririnig namin na pinalayas mo raw si Rafael sa party? Bulyaw ni Tita Lourdes. Ang kapal din naman ng mukha mong hiyain ng kapatid ko sa harap ng mga kaibigan niya. Akala mo ba dahil ikaw ang kumikita, ay may karapatan ka ng apakan ng pagkatao niya? Lourdes, tama na, pigil ni Aling Belen. Pero ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsuway. Maricel, anak, alam mo naman ang mga lalaki. Minsan ay naliligaw ng landas. Pero asawa mo pa rin siya. Huwag mong palakihin ang gulo dahil lang sa isang babae. Tiningnan ko silang lahat, ang pamilyang ito na itinuring kong akin. Ang pamilyang pinag-aral ko ang mga anak, binayaran ang mga utang, at binigyan ng marangyang buhay. Walang isa man sa kanila ang nagtanong kung ayos lang ba ako. Ang inaalala lang nila ay ang kanilang source of income. Isang babae lang, tanong ko kay Aling Belen. Ang babaeng iyon ay ang matalik kong kaibigan, Nay. At ang anak nyo, binibrainwash ang anak ko para pagtakpan ang kababuyan niya. Wala kaming pakialam, sigaw ni Tita Lourdes. Ang mahalaga, pirmahan mo ang mga papeles na kailangan ni Rafael. Kung hindi, kukunin namin ang lahat ng gamit dito. Alam mo naman na ang lupaing ito ay nakapangalan sa aming pamilya bago mo pa tinayuan ang bahay, di ba? Doon ako napatigil.
Isang malaking kasinungalingan. Ang lupang ito ay binili ko gamit ang sarili kong ipon bago pa kami ikasal. Pero naniwala ako kay Rafael nang sabihin niyang mas mainam na family land ang ilagay sa record para sa tax purposes. Lourdes, lumabas kayo ng bahay ko, sabi ko nang may di matatawarang autoridad. Bahay mo, tingnan natin kung kanino ang bahay na ito kapag natapos ang demanda. Sagot ni Lourdes habang itinutapon ang wine sa putikong carpet. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at lalong nanghina ang aking tuhod. Isang litrato ni Sofia na natutulog sa loob ng kwarto niya sa bahay ni Lola Teresa. Pero sa gilid ng litrato may anino ng isang lalaki. Kasunod nito ang isang voice message mula kay Bianca. Huwag mong masyadong galingan ang pag-arte, Maricel. Alam mo naman kung gaano kadaling mawala ang isang bata sa isang kisap mata. Pirmahan mo ang SPA o hindi mo na makikita ang anak mo bukas ng umaga. Napasandal ako sa pader, ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Ang pamilya Mendoza sa harap ko ay nagtatawanan na ngayon. Tila alam nila na may hawak silang alas. Doon ko naintindihan, hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa aking buhay, sa aking pera at sa aking anak. Kinuha ko ang aking laptop sa bag at mabilis na nag-type ng mensahe kay Anton. Anton, kailangan natin ng mas mabilis na plano. Gagawin ko ang gusto nila. Sa ngayon, pero sisiguraduhin nating ito na ang huling pagkakamali na gagawin nila. Tumingin ako kay Tita Lourdes at sa pamilya ni Rafael na parang mga buwayang naghihintay ng huling piraso ng karne. Ngumiti ako, isang ngiting punong-puno ng lason. Sige, sabi ko. Tatawagan ko si Rafael. Papirmahin niyo na ako sa kahit anong gusto niyo. Basta siguraduhin niyo lang na ligtas ang anak ko. Sa isip ko, sinumpa ko ang bawat isa sa kanila. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala silang matitirang kahit isang sentimo kapag natapos ang ulan. Hawak ko ang panulat, pero ang pakiramdam ko ay tila may hawak akong kutsilyo na nakatutok sa sarili kong lalamunan. Sa harap ko, sa lamesa ng sarili kong dining room, nakalatag ang mga papeles na magbibigay kay Rafael ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng pinaghirapan ko. Nakatingin sa akin si Tita Lourdes at Aling Belen na parang mga buwayang naghihintay na makuha ang kanilang biktima. Ang bawat paghinga ko ay mabigat. Bilisan mo na, Maricel, para matapos na ito at makuha mo na ang anak mo, utos ni Tita Lourdes, habang humihigop ng kape. Huwag mo kaming tingnan na parang kami ang masama. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti ng pamilya. Ikabubuti ng pamilya nyo o ikabubuti ng mga luho nyo? Mahinang tanong ko habang idinidikit ang dulo ng ballpen sa papel. Maricel, anak, huwag ka nang matigas ang ulo, sabi naman ni Aling Belen. Isipin mo na lang na pahinga mo muna ito. Masyado ka nang pagod sa trabaho, kaya ka nagiging praning. Nagiging praning, gusto kong isigaw sa kanila na ang pagiging praning ko ay ang pagtuklas sa katotohanang ang asawa ko at ang kaibigan ko ay nagtatampisaw sa sarili kong pera. Pero nanatili akong tahimik. Pinirmahan ko ang dokumento, hindi ang orihinal na SPA na dala ni Rafael, kundi ang bersyong inihanda ni Anton na may mga terminong tanging kami lang ang nakakaalam kung paano babaligtarin. Sa paningin nila, sumuko na ako. Sa katotohanan, binibigyan ko lang sila ng sapat na lubid para bigtiing ang sarili nila. Pagkatapos kong pirmahan, mabilis kong kinuha ang susi ng kotse. Nasaan si Sofia? Nasa bahay ni Lola Teresa, gaya ng napag-usapan, sagot ni Rafael na kapapasok lang ng pinto. May dalang kagaanan sa kanyang pagkilos na tila nanalo siya sa loto. Huwag kang mag-alala, Maricel. Safe siya roon. I'll call Bianca to tell her you cooperated. Hindi ko na siya sinagot. Humaharurot akong nagmaneho patungo sa bahay ni Lola Teresa. Ang ulan ay tumila na, pero ang lamig sa loob ng sasakyan ay nanunuot sa aking buto. Nang makarating ako, nakita ko si Sofia na nakaupo sa veranda kasama si Lola Teresa. Pagkakita sa akin, tumakbo ang anak ko at yumingkap ng napakahigpit. Doon ko naramdaman ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Mommy, huwag mo na akong iiwan, hagulgol niya. Sabi ni Daddy, dadalhin ka raw sa ospital para sa mga baliw. Sabi niya, hindi na kita makikita kapag hindi ako naging mabait kay Tita Bianca.
Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hinalikan ko ang buhok ng anak ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi mangyayari iyon, Sofia. Pangako ni Mommy, walang kukuha sa akin at walang kukuha sa iyo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Si Lola Teresa, ang lola ko sa panig ng aking ina, ay tahimik na nagtimpla ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at lungkot. Maricel, alam ko ang nangyayari, mahinang sabi ni Lola. Nakita ko ang lalaking umaaligid kanina habang tulog ang bata. Pinikturan niya si Sofia. Alam ko sinend nila sa akin, sabi ko, habang inaalalayan si Sofia na mahiga sa sofa. Nang makatulog ang bata dahil sa pagod at iyak, naupo ako sa tabi ni Lola Teresa. Napatingin ako sa isang lumang litrato sa dingding, litrato ko noong buntis ako sa pangalawa kong anak. Isang anak na hindi ko kailanman nayakap. Biglang bumalik ang alaala ng gabing iyon. 3 taon na ang nakakaraan. Kasagsagan ng isang malaking krisis sa kumpanya. Nagdurugo ako, tumatawag kay Rafael, pero hindi niya sinasagot ang phone niya. Mag-isa akong nagmaneho papuntang ospital. Habang nasa operating room ako, nalaman ko kalaunan na nasa isang out-of-town meeting si Rafael kasama si Bianca. Doon nagsimulang mamatay ang isang bahagi ng puso ko. Akala ko noon, sadyang abala lang siya. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Habang nawawalan ako ng anak, ang asawa ko ay nasa bisig ng iba. Maricel, may ibibigay ako sa iyo, sabi ni Lola Teresa, na pumutol sa aking pag-iisip. Pumasok siya sa kwarto at lumabas bitbit ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ito ang mga huling habilin ng lolo mo, sabi niya. Ibigay ko lang ito sa iyo kapag sa tingin ko ay wala ka ng matakbuhan. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay may mga titulo ng lupa at mga dokumentong luma na. Pero ang kumuha ng atensyon ko ay ang isang sulat kamay na kasunduan. Ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo, Maricel, ay hindi kailanman naging ari-arian ng mga Mendoza, paliwanag ni Lola. Ipinahiram lang iyan ng lolo mo sa tatay ni Rafael noong nabubuhay pa sila dahil sa utang na loob. Pero ang titulo, nakapangalan pa rin sa amin. At may nakasaad dyan na sa oras na abusuhin ng mga Mendoza, ang tiwala, kukunin natin ang lahat. Isang matamis at mapait na tagumpay ang naramdaman ko. Hawak ko na ang alas na hindi nila inaasahan. Akala nila ay sila ang may-ari ng lupang tinatayuan ko. Pero sila pala ang mga squatter sa sarili nilang akala. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Anton. Anton, nakuha ko na ang SPA nila, pero may mas malaki tayong hawak ngayon. Hindi lang kumpanya ang kukunin ko sa kanila. Pati ang bubong sa itaas ng mga ulo nila, kukunin ko. Good, sagot ni Anton. Pero Maricel, mag-ingat ka. Bianca is not just after your money. She wants to replace you entirely. May nalaman ako. Bianca is filing for a restraining order against you using the documents you signed tonight. Gusto nilang ilayo si Sofia sa'yo legally simula bukas. Nanigas ako. Ang galit ko ay umakyat hanggang sa aking utak. Gusto nilang ilayo ang anak ko? Yes, at may isa pa, dagdag ni Anton. May nakita akong kakaibang signal sa phone mo habang nag-uusap tayo kanina. I think they bugged your car or your personal belongings. Mabilis kong tiningnan ang bag ko. Hinalughog ko ang bawat sulok hanggang sa makita ko ang isang maliit na device na nakadikit sa loob ng lining ng paborito kong teddy bear ni Sofia na dala-dala namin. Isang hidden microphone at GPS tracker. Hindi lang sila nagnanakaw. Pinapanood nila ang bawat galaw ko. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa natutulog kong anak. Pagkatapos ay sa dokumentong bigay ni Lola Teresa. Kung gusto nila ng gyera, ibibigay ko sa kanila ang isang impyerno na hindi nila malilimutan. Inilapit ko ang teddy bear sa aking bibig at bumulong sa microphone. Alam kong nakikinig si Bianca o si Rafael sa kabilang linya. Sana ay nag-e-enjoy kayo sa pakikinig. Dahil simula bukas, ang tanging maririnig nyo na lang ay ang tunog ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan nyo. See you in court, Bianca. Hindi nagdala ng kapayapaan ang sikat ng araw na sumilip sa bintana ng bahay ni Lola Teresa. Sa halip, tila bawat liwanag nito ay nagpapaalala sa akin na nagsisimula na ang oras para sa isang laban na hindi ko pwedeng matalo. Habang tinitingnan ko si Sofia na mahimbing pang natutulog, hinaplos ko ang kanyang pisngi. Siya ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ako tuluyang bumibigay. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay.
Hindi ito si Rafael. Si Anton Reyes ang bumaba, bitbit ang isang makapal na attaché case, at ang mukha niyang tila hindi rin dinalaw ng antok. Maricel, bati niya nang pumasok siya sa sala. Agad siyang naupo at inilatag ang mga dokumento. Wala na tayong oras para sa paligoy-ligoy. Bianca is moving fast. My sources in the court confirmed na ifinili na nila ang petition para sa temporary restraining order laban sa iyo kaninang alas 8 ng umaga. Ganoon sila kadesperado, tanong ko habang nagsasalin ng kape. Gagamitin nila ang pirma ko sa SPA laban sa akin. Ngumiti ng tipid si Anton, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Iyon ang akala nila, pero hindi nila binasang mabuti ang fine print na ininsert natin. Ang SPA na iyon ay magiging valid lang kapag may pirma ng 3 board members ng Villanueva Logistics. At alam nating lahat na tapat sa iyo ang board. Huminga ako ng malalim, pero hindi pa doon natatapos ang lahat. May inilabas si Anton na isang lumang folder. Isang folder na may selyo ng isang munisipyo sa isang malayong probinsya sa Leyte. Maricel, tinawagan ko ang mga kontak ko sa probinsya ni Rafael. Sabi mo sa akin noon, namatay ang unang asawa niya bago kayo nagkakilala, di ba? Iyon ang sabi niya sa akin, isang aksidente raw sa dagat, wala raw silang anak, sagot ko. Biglang kinabahan sa tono ng boses ni Anton. Tingnan mo ito, inabot niya sa akin ang isang certificate of marriage at isang liham mula sa isang abogado sa Leyte. Rafael Mendoza is still legally married to a woman named Elena Garciano. Walang record ng death certificate at walang record ng annulment. At ang mas malala, may 3 silang anak. Tila tumigil ang mundo ko. Ang kape sa hawak kong tasa ay muntik ng matapon. 15 taon. 15 taon akong nabuhay sa isang malaking kasinungalingan. Hindi lang ako kabit sa mata ng batas, ang buong pagsasama namin ay isang krimen. Kaya pala, bulong ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Kaya pala tuwing humihingi ako ng kopya ng mga dokumento niya para sa insurance or para sa mga business permits, laging siya ang gumagawa. Laging may rason na nawawala or nasunog sa probinsya. Bigamy, Maricel, isang mabigat na kaso, sabi ni Anton. At may mas masakit pa rito, ang perang ipinapadala mo sa scholarship fund na sinasabi ni Rafael buwan-buwan. Hindi iyon para sa mga mahihirap na bata sa Cebu. Ipinapadala iyon sa pamilya niya sa Leyte. Pinapaaral mo ang mga anak niya sa unang asawa gamit ang sarili mong pawis. Napahawak ako sa mesa para hindi mabuwal. Ang sakit na naramdaman ko kagabi sa party ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman ko ngayon. Pinagmukha akong tanga ni Rafael. Ginamit niya ang pagmamahal ko, ang pagiging workaholic ko, at ang pagnanais ko na makatulong sa kapwa para suportahan ang dobleng buhay niya. Habang iniisip ko ang lahat, biglang tumunog ang gate. Pagtingin ko sa labas, nandoon ang sheriff, kasama si Rafael at 2 pulis. Hawak ni Rafael ang isang pirasong papel. Ang mukha niya ay puno ng tagumpay. Maricel, lumabas ka riyan, sigaw ni Rafael mula sa labas. May dala kaming court order. Hindi mo pwedeng itago ang anak ko. At ayon sa SPA na pinirmahan mo, pansamantala akong itinalaga bilang administrator ng mga ari-arian mo dahil sa kalagayan ng mental health mo. Tumingin ako kay Anton. Handa ka na ba? Ready when you are, CEO, sagot ni Anton. Lumabas ako ng veranda nang may taas nung tindig. Tiningnan ko si Rafael na tila ba isa siyang dumi sa aking sapatos. Sa likod niya, nakita ko si Bianca na nakadungaw mula sa loob ng sasakyan. May hawak na camera phone, malamang ay gustong i-record ang pagkabaliw ko para i-post sa social media at tuluyang sirain ang reputasyon ko. Rafael, ang aga mo namang mambulabog, sabi ko ng mahinahon. Huwag mo akong idaan sa ganyan, Maricel, sigaw niya habang ipinapakita ang papel sa sheriff. Sheriff, heto ang TRO. Ipinagbabawal ng korte na lumapit ang babaeng ito sa bata. At heto ang SPA na nagpapatunay na ako ang may kontrol sa lahat. Lumapit ang sheriff sa akin. Ma'am, kailangan niyo pong sumunod sa utos ng korte. Kinuha ni Anton ang papel at mabilis itong binasa. Officer, bago niyo ipatupad ito, gusto ko lang ipaalam na ang SPA na hawak ni Mr. Mendoza ay void ab initio o walang bisa simulat sa pol. At tungkol naman sa TRO, tumalikod si Anton at may kinuha sa attaché case. Isang dokumento na may dry seal ng National Statistics Office at isang warrant of arrest. Mr. Rafael Mendoza, malakas na sabi ni Anton para marinig ng lahat. Pati na ng mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas.
Inihahain namin ang kasong bigamay laban sa'yo. Heto ang ebidensya na may buhay ka pang asawa sa Leyte. At dahil ang kasal niyo ni Miss Maricel Villanueva ay void, wala kang anumang legal na karapatan sa kanya, sa kumpanya niya, at lalong-lalo na sa kustudiya ni Sofia. Naniga si Rafael. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa basang lupa. Ang sheriff at ang mga pulis ay nagkatinginan. Ano? Anong sinasabi niyo? Pautal-utal na tanong ni Rafael. Lumakad ako palapit sa gate. Diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Lahat ng perang kinuha mo sa akin, Rafael. Bawat sentimong ipinadala mo sa Leyte. Bawat alahas na ibinigay mo kay Bianca. Kukunin ko lahat yan. At sisiguraduhin ko na ang susunod na bahay na titirhan mo ay may mga rehas na bakal. Tumingin ako sa sasakyan kung nasaan si Bianca. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat at ang pagbaba ng kanyang cellphone. Sheriff officers, tawag ko. Pakialis ang mga taong ito sa tapat ng bahay ng lola ko. Sinasayang nila ang hangin na nilalanghap ko. Habang paalis ang mga pulis bitbit si Rafael para sa initial questioning, at habang mabilis na humaharurot palayo si Bianca, lumingon ako kay Anton. Simula pa lang ito, di ba? Tanong ko. Simula pa lang, Maricel. Ngayong alam na nila na hindi ka madaling mawasak, asahan mong gagawa sila ng mas maduming paraan, babala ni Anton. Pero hindi na ako natatakot. Dahil habang paalis sila, may isang bagay akong na-realize. Ang 15 taon na ibinigay ko sa kanila ay hindi kawalan sa akin. Ito ay naging aral para maging mas matapang. At ang ATM na sinasabi ni Bianca. Ngayon, gagamitin ko ang bawat resources nito para ubusin sila hanggang sa magmakaawa sila para sa kapatawaran na hinding-hindi ko ibibigay. Pumasok ako sa loob at niyakap si Sofia. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak dahil sa sakit. Umiyak ako dahil sa wakas, malaya na kami sa anino ng isang halimaw. Ang apelidong Mendoza ay tila isang mabigat na tanikala na 15 taon kong kinaladkad. Akala ko, ang pagdadala ng pangalang ito ay simbolo ng katapatan. Pero habang nakatingin ako sa salamin ng banyo sa bahay ni Lola Teresa, ang nakikita ko na lang ay isang babaeng nalinlang ng sarili niyang kabutihan. Mommy, okay ka lang po, tawag ni Sofia mula sa labas ng pinto. Huminga ako ng malalim, pinunasan ng mga luhang, hindi ko na malayang pumatak, at binuksan ang pinto. Oo, anak. Nag-aayos lang si Mommy. Pupunta tayo sa bahay natin. Kukunin natin ang mga gamit mo. Ayaw ko pong makita si Daddy, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng trauma. Wala siya roon, Sofia. At sisiguraduhin ni Mommy na hindi na siya muling makakalapit sa atin, pangako ko. Pagdating namin sa mansyon, ang mansyong itinayo ko mula sa dugo at pawis ng aking negosyo. Ang bumungad sa amin ay ang ingay ng telebisyon at ang amoy ng masarap na luto mula sa kusina. Nandoon pa rin si Tita Lourdes at Aling Belen. Tila ba walang nangyaring gulo sa party o sa tapat ng bahay ni Lola Teresa. Para silang mga linta na ayaw bumitaw sa matabang biktima. Ayan na pala ang magaling kong manugang, bungad ni Aling Belen, na parang wala siyang alam sa mga banta ni Rafael. Maricel, nasaan ang anak ko? Bakit hindi siya sumasagot sa phone? At itong mga credit card namin, bakit laging declined kanina sa mall? Ngumiti ako ng mapait. Ang inaalala pa rin nila ay ang shopping nila. Ang anak nyo, Aling Belen, ay nasa presinto, malamig kong sagot, habang diretso ang lakad patungo sa hagdan. Ano? Sa presinto? Ano na naman ang ginawa mo sa kanya, Maricel? Sigaw ni Tita Lourdes habang patakbong lumalapit sa akin. Huwag mong sabihing ipinakulong mo ang asawa mo dahil lang sa selos. Tumigil ako sa pag-akyat at lumingon sa kanila. Ipinakulong ko siya dahil sa bigamy. Alam niyo ba na may asawa at 3 anak si Rafael sa Leyte? Alam niyo ba na 15 taon niyo akong ginawang tanga? Katahimikan, nagkatinginan si Aling Belen at Tita Lourdes. Walang bakas ng gulat sa kanilang mga mata. Doon ko napatunayan ang hinala ko. Alam nila. Alam nilang lahat pero nanahimik sila dahil ako ang nagpapakain sa kanila. Ano naman ngayon kung may pamilya siya doon, singhal, ni Tita Lourdes. Lalaki si Rafael, Maricel, normal lang yon. Ang mahalaga, ikaw ang legal na asawa rito sa Cebu. Ikaw ang reyna ng bahay na ito. Hindi ako asawa, Lourdes. At lalong hindi ako reyna, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa poot. Biktima ako, at ang bahay na ito, binabawi ko na. May 2 oras kayo
para ilabas ang lahat ng gamit nyo. Pagkalipas ng 2 oras, itatapon ko sa kalsada ang lahat ng abubot nyo. Wala kang karapatan, ang kapatid ko ang nag-aalaga sa'yo, sigaw ni Lourdes. Ang kapatid mo ang nagnanakaw sa akin, bulyaw ko pabalik. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. At kayo? Kayo ang mga kasabwat niya. Simula ngayong araw, wala na kayong allowance. Wala nang pambayad sa kuryente. Wala nang pambili ng luho. Maghanap kayo ng trabaho. Umakyat ako sa kwarto ko at isinara ang pinto ng malakas. Napasandal ako sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang bawat sulok ng kwartong ito ay may alaala ng aking sakripisyo. Biglang pumasok sa isip ko ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Ang gabing nawala ang sanay magiging bunso namin. Flashback. Rafael, pakibilis. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Tawag ko sa kanya habang nakahawak sa pader ng banyo. Ang puting tiles ay unti-unti nang nababalot ng pula. Maricel, may urgent meeting ako sa mga investor sa kabilang city. Importante ito para sa expansion ng logistics branch natin, sagot ni Rafael habang nag-aayos ng kurbata. Hindi man lang niya ako tiningnan sa mata. Pero nagdurugo ako, Rafael. Please, dalhin mo ako sa ospital. Tumawag ka na lang ng Grab o kaya si Mang Indo ang magmaneho sa'yo. Malaki ka na, Maricel. Kaya mo na yan. Kailangan kong umalis. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Mag-isa kong dinala ang sarili ko sa ospital. Habang nasa emergency room ako, tinitingnan ko ang aking phone. Umaasang magme-message siya. Pero wala. Nang magising ako pagkatapos ng operasyon, ang sabi ng doktor ay hindi na isalba ang bata. Sobrang pagod daw ang katawan ko. Kinabukasan, nakita ko sa social media ni Bianca ang isang post. Great dinner with the best business partner. Cheers to more success. Ang background ng litrato ay isang beach resort na 5 oras ang layo mula sa amin. At sa gilid ng litrato, nakita ko ang relo ni Rafael. Ang relong binili ko para sa kanya. End of flashback. Nayakap ko ang aking mga tuhod. Doon ko na-realize na matagal na pala akong pinapatay ng pamilyang ito. Hindi lang buhay ng anak ko ang kinuha nila, kundi pati ang kaluluwa ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Bitbit ang kanyang paboritong manika. Mommy, tapos na po akong mag-pack ng gamit ko. Ready na po ako. Pinunasan ko ang aking mukha at tumayo. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Kinuha ko ang lahat ng mahahalagang dokumento sa vault at ang aking mga alahas. Pagbaba namin, nandoon pa rin sina Tita Lourdes at Aling Belen. Pero ngayon ay kasama na nila si Bianca. Mukhang tinawagan nila ito para sumaklolo. Maricel, masyado ka namang high blood, masayang sabi ni Bianca. Na tila ba hindi siya nanggaling sa isang takaspresinto na sitwasyon kanina. Isipin mo ang image mo. Kapag nalaman ng mga kliyente mo na pinalayas mo ang pamilya ng asawa mo, anong sasabihin nila? Baka isipin nilang nababaliw ka na talaga. Bianca, ang lakas din ng loob mong pumunta rito, sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan ng mga kliyente ko na mag-isip. Bukas na bukas din, ang balita tungkol sa bigamy ni Rafael at ang pagkakasangkot mo sa embezzlement ng kumpanya ko ay nasa lahat ng news outlets sa Cebu. Namutla si Bianca. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay biglang naglaho. At isa pa, dagdag ko habang nakaharap sa kanilang lahat. Bianca, itong scarf na suot mo, galing iyan sa credit card ko, di ba? Isama mo nandiyan sa huling kukunin mo. Dahil simula bukas, ang lahat ng pag-aari ko na nasa kamay nyo ay ipapasubuin ako. Walang matitira sa inyo. Maricel, huwag mong gawin ito, iyak ni Aling Belen, na ngayon ay nakaluhod na. Saan kami pupunta? Sa Leyte, sagot ko ng walang kurap. Puntahan nyo ang unang asawa ni Rafael. Doon kayo magsama-sama sa hirap. Total doon naman kayo nababagay. Lumabas ako ng mansyon kasama si Sofia nang hindi lumilingon. Habang pasakay kami sa sasakyan ni Anton na naghihintay sa labas, narinig ko ang malakas na sigaw ni Tita Lourdes at ang pag-iyak ni Aling Belen. Maricel, sabi ni Anton habang ini-start ang engine. May nagpadala sa akin ng email mula sa accounting department mo. Mukhang hindi lang pera ang kinuha ni Bianca. May mga listahan siya ng mga kliyente na pilit niyang nililipat sa isang bagong kumpanya na nakapangalan sa kanya at kay Rafael. Huminga ako ng malalim. Hayaan mo silang subukan, Anton. Hindi nila alam na bawat kliyente sa listahang iyon ay personal kong kaibigan.
Ang hindi nila alam, ang kumpanyang sinasabi nila ay matagal ko nang binili ang utang sa bangko. Tumingin ako sa rearview mirror. Ang mansyon ay unti-unti nang lumiliit sa aking paningin. Ang sakripisyong nawala ay hindi ko na mababawi, pero ang hinaharap na kukunin ko, sisiguraduhin kong punong-puno iyon ng hustisya. Isang gabi sa isang executive suite ng isang hotel sa Cebu, hindi ako makatulog. Pinapanood ko si Sofia na mahimbing ang tulog sa tabi ko. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak pa rin sa laylayan ng aking damit, tila natatakot na sa oras na bumitaw siya, ay mawawala muli ang mundong binuo ko para sa kanya. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga hiyas na nakakalat sa dilim. Pero para sa akin, ang bawat ilaw na iyon ay paalala ng mga taong naghihintay na makitang bumagsak ang Villanueva Logistics. Tumunog ang aking laptop. Isang video call mula kay Anton. "Maricel, gising ka pa?" tanong ni Anton. Kahit madaling araw na, mukhang wala rin siyang balak magpahinga. "Hindi ako makatulog, Anton. Pakiramdam ko, bawat segundo na tumitigil ako, may ginagawa silang masama," sagot ko, habang isinusuot ang aking salamin. "Well, tama ka. Bianca is moving. Kaninang hapon, nakipagkita siya sa 3 sa pinakamalaking kliyente mo sa Seafood Export Division. Ginamit niya ang lumang database ng kumpanya. Inaalok niya sila ng 20% discount kung lilipat sila sa bago niyang kumpanya, ang BNR Global Logistics." Natawa ako ng mapait. BNR, Bianca at Rafael, talagang hindi na sila nahiya. Ginamit pa ang mga pangalan nila sa isang kumpanyang itinayo gamit ang ninakaw na pera. "Anong plano mo? Gusto mo bang tawagan ko ang mga kliyente at pigilan sila?" "Hindi, Anton," sabi ko, habang tinitingnan ng isang file sa aking screen. "Hayaan mo silang lumipat. Sa katunayan, gusto kong padaliin ang paglipat nila." Napakunot ang noo ni Anton. "Ano? Maricel, malaking bahagi ng revenue mo ang mga kliyenteng iyon." "Anton, ang mga kliyenteng iyon, sina Mr. Chua, Mr. Lim, at ang grupo ni Mrs. C, ay mga taong kasabot ni Rafael sa overpricing ng mga shipping rates noong nakaraang taon. Matagal ko na silang gustong alisin, pero kailangan ko ng legal na paraan para ma-terminate ang mga long-term contracts nila nang hindi ako nagbabayad ng penalty. Kung lilipat sila kay Bianca, sila ang lalabag sa exclusivity clause ng Villanueva Logistics. Sila ang magbabayad sa akin." Isang nangiti ang gumuhit sa labi ni Anton. "You're playing the long game. Gagamitin mo si Bianca para linisin ang sarili mong kumpanya." "Eksakto. At may isa pa. Ang warehouse na pinaplano nilang rentahan para sa BNR, iyon ang warehouse sa Mandaue na pagmamay-ari ng isang shell company ko. Ibigay mo sa kanila ang lease contract bukas. Siguraduhin mong ang terms ay pabor sa atin. Isang malaking down payment at no refund policy." Ito ang unang hakbang, ang paggawa ng isang kulungan na sila mismo ang papasok. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina. Ang bulungan ng mga empleyado ay tila ba isang hangin na sumasalubong sa akin. Alam na nila. Alam na nilang pinalayas ko ang pamilya Mendoza. Ang ilan ay may awa sa mata, ang ilan naman ay takot. Pumasok ako sa boardroom kung saan naghihintay ang aking mga department heads. "Good morning everyone," panimula ko. Ibinaba ko ang aking bag at tumayo ng tuwid. Alam ko ang mga balita, pero gusto kong linawin ang isang bagay. Ang Villanueva Logistics ay hindi kay Rafael Mendoza. Ito ay sa akin, at simula ngayong araw, magkakaroon tayo ng internal audit. Lahat ng kumuha ng utos kay Bianca Ramos o Rafael Mendoza nang wala ang pirma ko ay mananagot. Natahimik ang lahat. Ang aking HR manager ay nagtaas ng kamay. "Ma'am, paano po ang mga pending na invoices na pinirmahan ni Mr. Mendoza noong nakaraang linggo?" "Hold them all," utos ko. "I-review ang bawat sentimo. Kung may makitang irregularidad, isama sa listahan para sa kasong qualified theft." Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa aking office. Doon, nakita ko ang isang basket ng prutas at isang card sa ibabaw ng mesa ko. Mula kay Bianca. "Dear Maricel, don't work too hard. Baka mas lalong masira ang bait mo. Don't worry, I'll take care of your clients. Tutal, mas gusto naman nila ang boses ko kaysa sa sermon mo. Enjoy your empty mansion." B. Nilamukos ko ang card at itinapon sa basurahan. Sa labas, nakita ko si Rafael na nakatayo sa tapat ng building kasama ang kanyang abogado.
Mukhang nakalabas na siya ng presinto gamit ang pansamantalang piyansa. Masama ang tingin niya sa bintana ko. Tila ba gusto niya akong pasabugin sa galit. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ang security ng building. May isang lalaking nag-trespass sa tapat ng main entrance. Mr. Rafael Mendoza. Please have him removed. At pakisabi sa kanya, ang piyansa niya ay para lang sa kasong bigamy. Hindi pa nagsisimula ang laban para sa kumpanya. Nakita ko mula sa taas kung paano siya kinaladkad ng mga guards palayo. Ang kanyang pagkaway-kaway at pagsigaw ay tila isang nakakatawang palabas mula sa kinalalagyan ko. Pero sa kabila ng tapang na ipinapakita ko, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Pumasok si Anton sa opisina ko, may dalang kape. Maricel, may nahanap kaming bago, si Bianca. Hindi lang pala siya basta kaibigan mo nun. Nag-backtrack kami sa records niya bago mo siya kinuha sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Bianca Ramos was once an employee of your father's old fishing business. She was fired for stealing. At ang mas malala, ang tatay ni Bianca. Siya ang taong nagdemanda sa tatay mo noong nag-collapse ang unang negosyo niyo. Ang puot niya sa iyo, Maricel, ay hindi lang dahil kay Rafael. Matagal na niyang planong sirain ka. Nabitawan ko ang pen na hawak ko. Isang ahas na inalagaan ko sa loob ng mahabang panahon. Akala ko ay tinulungan ko ang isang kaibigang naghihirap. Pero nagpasok pala ako ng isang kaaway na may nakabaon na galit mula sa nakaraan. Gusto niyang kunin ang lahat dahil sa tingin niya ay sa kanya dapat ang swerteng meron ako? Tanong ko. Mukhang ganun na nga. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Kung ganon, hindi lang ito tungkol sa pera o sa lalaking nagtraidor sa akin. Ito ay tungkol sa pamilya at sa dangal na sinubukan nilang tapakan. Anton, i-release na ang audit reports bukas. Ipakita natin sa mundo kung gaano kalaki ang ninakaw nila. At ang warehouse lease, tawagan mo ang shell company. Sabihin mo, itaas ang interes. Gusto ko, sa oras na mapirmahan nila ang kontratang iyon, nakatali na ang leeg nila sa akin. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin, ang Maricel na martir ay wala na. Ang Maricel na negosyante ay handa ng maningil. Bianca, Rafael, hindi niyo lang ako ginawang kaaway. Ginawa niyo akong anghel ng kamatayan para sa mga pangarap niyo. Welcome to the nightmare you created. Sa gitna ng aking plano, biglang tumawag ang yaya ni Sofia. Ma'am, si Sofia po! May mga taong pilit na pumapasok sa bahay ni Lola Teresa. Sinasabi po nilang may utos daw si Mr. Mendoza na kunin ang bata. Ano? Ang mundo ko ay tila gumunho. Anton, tara na, susubukan nilang itakas ang anak ko. Ang unang hakbang ng aking paghihiganti ay nabahiran agad ng panibagong panganib. Hindi pala sila titigil sa pera. Gagamitin nila ang tanging kayamanan na hindi ko kayang mawala. Bilisan mo, Anton, bilisan mo! Halos isigaw ko habang nakahawak ng mahigpit sa dashboard ng sasakyan. Ang puso ko ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Bawat pulang ilaw ng trapiko ay tila isang parusa. Malapit na tayo, Maricel. Huminga ka ng malalim, sabi ni Anton, pero kitang-kita ko rin ang pagigting ng kanyang panga. Alam niya ang panganib. Sa batas ng Pilipinas, ang agawan sa kustudiya ay pwedeng maging madumi, lalo na kapag desperado ang kalaban. Nang lumiko kami sa kalye ni na Lola Teresa, agad kong nakita ang kumpulan ng mga tao sa tapat ng gate. May isang puting van at dalawang lalaking nakabarong na pilit na kinakausap ang mga opisyal ng barangay. At nandoon si Tita Lourdes, sumisigaw, nag-eeskandalo para marinig ng lahat ng kapitbahay. Ilabas niyo ang bata, ang kapatid ko ang ama, may karapatan siya, sigaw ni Lourdes. Ang nanay niyan, nababaliw na. Hindi na ligtas ang bata sa piling ng isang babaeng wala nang inisip kundi pera. Agad akong bumaba ng sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Lourdes, layuan mo ang gate ng lola ko. Lumingon ang lahat. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa akin ng may paggalang. Ngayon ay nagbubulungan. Nakita ko ang mapanuring tingin nila, ang hiya na pilit na ipinapataw sa akin ng pamilya Mendoza. Ayan na pala ang reyna ng logistics. Pangutya ni Lourdes habang lumalapit sa akin. Maricel, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sumama na ang mga taga-DSWD at ang mga abogado ni Rafael. May report na kaming natanggap na hindi mo na naaasikaso ang bata dahil sa mental breakdown mo. Mental breakdown, natawa ako, isang tawang puno ng pait. Lourdes, ang tanging breakdown na mangyayari rito
ay ang breakdown ng pamilya nyo kapag natapos ko ang kaso laban kay Rafael. Lumapit ang isang babaeng naka-uniforme, tila taga-social welfare. Ma'am Maricel, may reklamo po kaming natanggap na ang bata ay nakakaranas ng trauma dahil sa inyong unstable behavior. Kailangan po naming ma-verify ang kalagayan ni Sofia. Unstable behavior? Singit ni Anton habang inilalabas ang kanyang IBP ID. I am a Trevor de Anton Reyes, counsel for Miss Villanueva. Bago nyo pasukin ang pamamahay na ito, nasaan ang court order nyo at sino ang nag-file ng complaint? Si Mr. Rafael Mendoza ba na kasalukuyang nahaharap sa kasong bigamy at qualified theft? Natahimik ang taga-DSWD. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Ang salitang bigamy ay mabilis na kumalat na parang apoy sa mga kapitbahay. Sinungaling, sigaw ni Lourdes. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa akin. Huwag niyo siyang paniwalaan, kaya lang naman siya nagkakaganyan dahil baog siya. Inggit na inggit siya sa ibang babae, kaya sinisiraan niya ang asawa niya. Ramdam ko ang pagsaksak ng mga salitang iyon sa puso ko. Alam ni Lourdes kung gaano kasakit sa akin ang mawala ng anak noon. Alam niya ang bawat luha ko. At ngayon, ginagamit niya iyon para ipahiya ako sa harap ng buong barangay. Maricel, totoo ba? Tanong ng isang kapitbahay na dati kong katsikahan sa fiesta. Kaya ba naghahanap ng iba si Rafael? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong mapanghusga, kay Lourdes na tila nananalo na, at sa gate kung saan alam kong nakikinig si Sofia. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi rito, hindi ngayon. Lourdes, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado, pero malamig. Sinasabi mo na wala akong kwentang asawa dahil nawalan ako ng anak? Sinasabi mo na baog ako. Totoo naman, di ba? Isang beses ka lang nagbuntis, namatay pa, sigaw ni Lourdes. Kinuha ko ang aking bag at may inilabas na isang makapal na folder. Hindi ito audit report. Ito ay mga lumang resibo at bank transfers. Officer, mga kapitbahay, makinig kayo, sabi ko habang itinataas ang mga papel. Itong babaeng sumisigaw rito na wala akong kwenta, siya ang babaeng 15 taon kong binayaran ang upa ng bahay. Siya ang babaeng pinag-aral ko ang 3 anak hanggang college. At itong nanay ni Rafael, ang biyenan ko. Itong resibong hawak ko ay mula sa huling operasyon niya sa puso. 2 milyong piso ang binayaran ko para mabuhay siya. Natahimik ang buong kalye, pati si Lourdes ay napaatras. Sinasabi niyo na pera lang ang iniisip ko, pagpapatuloy ko, habang lumalapit kay Lourdes. Binuhay ko kayo, binihisan ko kayo, pinagamot ko kayo, at habang ginagawa ko ang lahat ng iyon, ang kapatid mo at si Bianca ay nagpapakasasa sa mga hotel gamit ang credit card ko. Ngayon sabihin mo sa akin, Lourdes, sino ang mas nakakahiya? Ang babaeng nawala ng anak dahil sa pagtatrabaho para sa inyo, o ang pamilyang tila mga linta na kapag busog na ay nagagawa pang mangagat? Iibang usapan yon, pautal-utal na sagot ni Lourdes. Hindi, Lourdes, iisang usapan lang ito, ang kawalan niyo ng utang na loob. Lumingon ako sa mga taga-DSWD. Officer, kung gusto niyo talagang makita ang trauma, tanungin niyo ang anak ko kung paano siya binantaan ng tatay niya, na hindi na niya makikita ang nanay niya kapag nagsalita siya tungkol sa pangangaliwa nito. Iyon ang totoong pang-aabuso. Dahan-dahang bumukas ang gate. Lumabas si Lola Teresa, hawak ang kamay ni Sofia. Ang anak ko ay umiiyak, pero matatag siyang tumingin kay Tita Lourdes. Tita Lourdes, umalis na kayo, sabi ni Sofia sa pagitan ng higpi. Hindi baliw ang mommy ko, kayo ang masama dahil pinaiyak niyo siya gabi-gabi. Yumuko ang ilang kapitbahay. Ang mga taga-DSWD ay tila natauhan at nagsimulang humingi ng pasensya. Ma'am, magsasagawa lang po kami ng formal na interview sa bata sa loob. Kasama ang inyong abogado. Pasensya na po sa abala, sabi ng social worker. Nang pumasok kami sa loob, naiwan si Lourdes sa labas, mag-isa at pinagbubulungan na ng mga tao. Ang hiya na sinubukan niyang ibato sa akin ay bumalik sa kanya ng 10 beses. Pero bago ako tuluyang pumasok, lumingon ako kay Lourdes. Lourdes, sabihin mo kay Bianca, ang video na ipinost niya tungkol sa akin sa social media kanina. My team already traced the IP address. Isasama ko yan sa cyber libel case na ihahain ko bukas. At yung scarf na suot mo, pakibalik na lang sa basurahan. Bagay ka ron. Isinara ko ang gate ng may tunog ng pinalidad. Pero pagpasok sa loob, nang kami na lang ni Anton at Sofia, doon ako nang hina.
Napaupo ako sa sofa at itinago ang mukha sa aking mga palad. You did well, Maricel, bulong ni Anton habang tinatabihan ako. Natahimik mo sila. Pero totoo ang sinabi niya, Anton, sabi ko sa pagitan ng iyak. Nawalan ako ng anak. At hanggang ngayon, iyon ang pinakamalaking butas sa puso ko na ginagamit nila para saktan ako. Hindi iyon kahinaan, Maricel. Iyon ang patunay na kaya mong magmahal ng higit sa sarili mo. At iyon ang dahilan kung bakit mo sila matatalo, sagot ni Anton. Inangat ko ang aking ulo, tama siya. Ang katotohanan ay masakit. Pero ito rin ang magpapalaya sa akin. Anton, tawagan mo ang accounting, sabi ko habang pinupunasan ang aking mga luha. I-release na ang notice of eviction para sa bahay ni Tita Lourdes at sa kondo ni Bianca. Gusto ko, bago lumubog ang araw bukas, nararamdaman na nila kung paano ang mawala ng tahanan. Gaya ng ginawa nila sa amin ni Sofia. Ang laban ay hindi na lang sa korte. Ngayon, ito ay personal na. Isang tahimik na restaurant sa itaas ng isang hotel ang pinili kong lugar para sa aming paghaharap. Ito ang lugar kung saan kami madalas mag-lunch ni Bianca. Noong mga panahong akala ko, ay siya ang pinakatapat kong kaibigan. Ang view sa labas ay payapa, pero ang hangin sa loob ng private room namin ay tila puno ng kuryente. Pumasok si Bianca na tila ba wala siyang atraso. Suot niya ang isang mamahaling puting dress at ang nakakasilaw na ngiti na dati ay nagpapagaan ng loob ko. Pero ngayon ay tila isang babala ng panganib. Maricel, I'm glad you called, sabi niya habang umuupo sa tapat ko. Inilapag niya ang kanyang designer bag sa lamesa, isang bag na alam kong ako rin ang nagregalo sa kanya noong nakaraang Pasko. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang pagkakaibigan natin. Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko lang ang waiter habang isinasalin ng mainit na Earl Grey tea sa aming mga tasa. Ang bawat kilos ko ay dahan-dahan, tila ba tinitimbang ko ang bawat segundo. Naalala mo ba, Bianca? Panimula ko habang nakatingin sa umuusok na tsaa. Noong nagsisimula pa lang ang Villanueva Logistics, wala tayong pambili ng kape sa ganitong lugar. Naghahati tayo sa isang basong palamig at isang pirasong tinapay habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw para maghanap ng kliyente. Ngumiti si Bianca, pero hindi umabot ang saya sa kanyang mga mata. Oo naman, those were the days. Sabi ko nga sa iyo noon, hinding-hindi kita iiwan hanggang sa maabot mo ang rurok. And you kept your word, sabi ko nang may halong pait. Hindi mo nga ako iniwan, nanatili ka sa tabi ko, sa tabi ng asawa ko, at sa loob ng pitaka ko. Nawala ang ngiti sa labi ni Bianca. Kinuha niya ang kanyang tasa at uminom, tila pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Maricel, if you called me here just to lecture me about the past, tinulungan kita, Bianca, putol ko sa kanya. Noong nalaman kong ang tatay mo ang naging dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ko noon, hindi kita sinisi. Sabi ko, wala kang kinalaman sa kasalanan ng magulang mo. Kinuha kita, pinagkatiwalaan, at itinuring na kapatid. I thought I was breaking the cycle of hate. Breaking the cycle? Tumawa si Bianca, isang tawang maikli at matalim. O baka naman gusto mo lang ipamukha sa akin na mas nakakataas ka, na ikaw ang biniyayaan ng swerte at ako ang kailangang sumahod sa iyo para mabuhay? Dito ko na-realize ang lalim ng kanyang inggit. Hindi lang pala ito tungkol kay Rafael, ito ay tungkol sa bawat tagumpay na meron ako na pilit niyang ninanakaw dahil sa tingin niya ay karapat-dapat din siya roon. Speaking of things that I have, tumingin ako sa kanyang kamay na may hawak ng tasa. Maganda ang singsing mo, Bianca. Ang brilyanting iyan. Pamilyar sa akin. Bahagyang nanginig ang kamay ni Bianca. Pero hindi niya itinago ang kanyang daliri. Sa halip, lalo niya itong itinapat sa liwanag. Ang diamond ring na binili ko para sa birthday ni Rafael ay kumikinang sa kanyang kamay. Medyo maluwag lang ng konti, pero sabi ni Rafael, mas bagay daw ito sa balat ko, seryosong sabi ni Bianca. Binigay niya ito sa akin noong gabing sinabi mong pagod ka na sa trabaho at gusto mo nang matulog ng maaga. Habang humihilik ka, Maricel, suot ko na ito. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ko. Pero hindi ko hinayaang makita niya yon. Ito ang golden moment na kailangan kong harapin. Ang pagkilala na ang babaeng binuo ko ay siya ring babaeng unti-unting nagwawasak sa akin. Bakit, Bianca? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Bakit kailangang pati ang asawa ko? Bakit kailangang pati ang anak ko ay takutin niyo?
Bakit hindi ka nalang humingi ng pera kung pera ang kailangan mo? Ibigay ko naman sa'yo, di ba? Gaya ng lagi kong ginagawa. Ibinaba ni Bianca ang kanyang tasa nang may malakas na tunog. Ang kanyang mukha ay nagbago, wala na ang pagkukunwari. Ang nakikita ko na lang ay ang ahas na matagal kong inalagaan. Dahil sawang-sawa na ako sa limos mo, Maricel. Sigaw niya, sapat lang para marinig naming dalawa sa loob ng kwarto. Ayaw ko ng pera mo lang. Gusto ko ang buhay mo. Gusto ko ang respeto na nakukuha mo. Gusto ko ang lalaking mahal mo. At alam mo kung ano ang pinakamasarap na parte. Ang makita kang nagpapakapagod sa opisina habang kami ay nagpapakasaya sa sarili mong kwarto. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa akin. You're just a bank account to him, Maricel, pagpapatuloy ni Bianca, habang lumalapit ang kanyang mukha sa akin. Isang ATM na may mukha. Rafael doesn't love you. He tolerates you because you provide the lifestyle he wants. But when the lights go out, it's my name he whispers. It's my hand he holds. Tumingin siya sa akin ng may halong pangungutya. Salamat sa lahat, BFF. Salamat sa kumpanya, sa alahas, at sa asawa. Don't worry, aalagaan ko sila kapag tuluyan ka nang nawala sa eksena. You can keep your dignity, but I'll keep everything else. Tumayo si Bianca, bitbit ang kanyang bag, at nag-ayos ng buhok. Oh, by the way, ang eviction notice na pinadala mo sa kondo ko. It's cute. Pero bago mo ako mapalayas, siguraduhin mo munang hindi ka ang mauunang mawalan ng bahay. Rafael has something planned for you tonight. Good luck, Maricel. Lumakad siya palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa 2 tasa ng tsaa na malamig na. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na kumalat sa aking sistema. Pero sa halip na manghina, naramdaman ko ang isang kakaibang klase ng linaw. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa ilalim ng table. Ang voice recorder ay kanina pa tumatakbo. Nakuha ko ang lahat. Ang pag-amin niya tungkol sa singsing, ang pananakot niya, at ang pag-amin na ginagamit lang nila ako. Tinawagan ko si Anton. Anton, nakuha ko na ang kailangan natin. Record-breaking ang kapal ng mukha niya. Are you okay, Maricel? Tanong ni Anton. Ramdam ang bigat ng boses ko. Hindi ko alam kung okay ako, Anton, sagot ko, habang pinapahid ang isang luhang nakatakas. Pero alam ko na ang susunod kong gagawin. Bianca said I'm just an ATM. Then it's time to show her what happens when the ATM decides to freeze all accounts and permanently shut down. Tumayo ako at lumakad palabas. Hindi na ako ang Maricel na nasasaktan. Ako na ang Maricel na handang maningil. At sisiguraduhin kong ang singil ko ay hinding-hindi nila makakayanang bayaran hanggang sa kabilang buhay. Ang gabi ay tila bumibigat kasabay ng bawat patak ng ulan sa bubong ng bahay ni Lola Teresa. Pagkatapos ng paghaharap namin ni Bianca, ang bawat salita niya ay tila nanunuot sa aking isipan gaya ng lason. Isang ATM na may mukha. Iyon pala ang tingin nila sa akin sa loob ng 15 taon. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Si Sofia ay mahimbing na ang tulog, yakap-yakap ang kanyang paboritong unan. Pero si Lola Teresa ay nakaupo pa rin sa kanyang tumba-tumba, may hawak na rosaryo at isang lumang envelope na kulay kape. Maricel, apo, kanina pa kita hinihintay, mahinang sabi ni Lola. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na tila ba alam niya ang lahat ng gulo sa labas. Lola, bakit gising pa kayo? Lumapit ako at humalik sa kanyang pisngi. May dumating na sulat mula sa Leyte. Ang pinsan ko na nakatira sa bayan ni na Rafael ang nagpadala. Iniabot niya sa akin ang envelope. Sabi mo ay alam niyo na ang tungkol sa bigamy, pero may kulang pa sa kwento, apo. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may mga litrato, hindi lang basta litrato ng isang pamilya. Litrato ito ng isang malaking warehouse sa Leyte na may logo ng Villanueva Logistics. Pero ang mas nakakagulat ay ang mga dokumentong kalakip nito. Rafael was not just sending money, Maricel, paliwanag ni Lola habang tinitingnan ko ang mga papel. Ginamit niya ang mga truck mo para magpuslit ng mga produktong walang permit mula sa Pantalan patungo sa Leyte. Ang kumpanyang itinayo niya roon ay hindi sa kanya, nakapangalan iyon sa asawa niya sa Leyte, si Elena. Nanigas ako. Ibig sabihin, kung magkaroon ng audit o raid ang gobyerno, ang Villanueva Logistics ang mananagot. Habang ang mga ari-ariang nakuha mula sa ilegal na gawain
ay mananatiling ligtas sa ilalim ng pangalan ni Elena. Rafael was framing me as a smuggler while he was building a clean empire for his other family. Diyos ko, napahawak ako sa aking no. He planned my downfall even before it started. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Anton, hingal na hingal at may dalang balita. Maricel, Bianca was right. Rafael dropped the bomb. He just filed a manifestation in court claiming that the Villanueva Logistics headquarters is a site of illegal business activities. He is trying to get the authorities to seal the building tonight. Gusto niyang i-paralyze ang kumpanya ko para hindi ko magamit ang resources ko sa laban? Tanong ko. Yes, at ang mas malala, ang SPA na pinirmahan mo. Ginamit niya yon para kumuha ng loan sa isang pribadong financier gamit ang mga delivery trucks natin bilang collateral. Kung masil ang kumpanya at hindi tayo makabayad sa loob ng 3 araw, kukunin ng financier ang lahat ng trucks natin. We will lose everything by Monday morning. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Ito ang butas sa plano na hindi ko nakita. Akala ko ay simple lang silang nagnanakaw. Pero ang plano pala nila ay ubusin ang kakayahan kong lumaban hanggang sa wala na akong magawa kundi sumuko. Pero may nakalimutan sila, Anton, sabi ko habang inilalatag ang mga dokumentong galing kay Lola Teresa sa lamesa. Sabi ni Bianca, ATM lang ako, pero ang ATM ay may security feature. Kapag may maling pumasok, nagla-lock ang buong system. What do you mean? Tanong ni Anton. Ang warehouse sa Leyte na nakapangalan kay Elena. Nakasaad dito na ang ginamit na pambili ng lupa ay galing sa mga checks na may pirma ni Rafael mula sa corporate account ng Villanueva Logistics. Ibig sabihin, ang warehouse na yon ay bunga ng qualified theft. At ang mas maganda, Elena has no idea what Rafael is doing. She thinks he is a simple seaman na nagpapadala ng sahod. Tumayo ako at kinuha ang aking coat. Anton, tawagan mo ang Bureau of Customs. I-report natin ang illegal shipment. Napaparating sa warehouse sa Mandaue bukas ng madaling araw. Pero huwag tayong mag-report bilang biktima. Mag-report tayo bilang whistleblower. If we do that, we risk our own license, Maricel, babala ni Anton. Hindi, kung maipapakita natin na ang shipment ay dumaan sa trucks na unauthorized ni Rafael gamit ang Pinikeng Manifest. At gagamitin natin ang recording ni Bianca kanina, ang pag-amin niya na they have something planned. It proves conspiracy. Lumabas kami ni Anton ng bahay. Ang gabi ay madilim pa rin, pero sa loob ko ay may apoy na nagliliyab. Pagdating namin sa opisina, nandoon na ang mga pulis at taga-customs. Nandoon din si Rafael, kasama si Bianca. Mukhang naghihintay sila na makitang isara ang building ko. Maricel, finally, bungad ni Rafael. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kayabangan. Sorry, but the law is the law. Your company is being investigated for contraband. Sabi ko naman sa'yo, dapat ay nagpahinga ka na lang at hinayaan akong mag-manage. Lumapit si Bianca sa akin, bumubulong. I told you, you'd lose your house first. Say goodbye to your empire, BFF. Tumingin ako sa sheriff na may hawak ng seal. Officer, bago niyo ituloy yan, pakitingnan muna ang dokumentong ito. At pakicheck ang GPS tracker ng truck number 402 na papasok pa lang sa gates. Napakunot ang noo ni Rafael. Anong sinasabi mo? Rafael, I know about Elena. I know about the warehouse in Leyte. At alam ko na ang laman ng truck 400 ay hindi spare parts, kundi mga puslit na gadgets, na ikaw ang nag-order gamit ang dummy company ni Bianca. Sabi ko ng malakas para marinig ng mga pulis. Biglang bumukas ang malaking gate at pumasok ang truck 402. Agad itong hinarang ng mga taga-customs. Nang buksan ang likod, lumantad ang mga kahon-kahong ilegal na kargamento. This is not mine. This is Maricel's company, sigaw ni Rafael. No, Mr. Mendoza, sabi ni Anton habang inilalabas ang tablet. Heto ang logbook at ang electronic signature mo na ginamit sa pag-order ng shipment na ito 2 hours ago habang nasa hotel ka kasama si Miss Ramos. At heto ang footage ng warehouse mo sa Leyte na kasalukuyan na ring nire-raid ng mga autoridad doon. Namutla si Rafael. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang sasakyan. Bianca, saan ka pupunta? Sigaw ni Rafael. Don't look at me, Rafael. Ikaw ang pumirma sa mga papel na iyan. Sagot ni Bianca. Ang kanyang katapatan ay mabilis na naglaho nang makitang malapit na ang panganib.
Wait, sigaw ni Rafael sa mga pulis habang pinoposasan siya. Maricel, sandali! Mag-usap tayo. Para kay Sofia, wag mong gawin ito. Humarap ako sa kanya, ang aking mukha ay tila yelo sa lamig. Pirmahan mo ang SPA o hindi ko na makikita ang anak ko. Iyon ang sabi mo, di ba? Ngayon, Rafael, pirmahan mo ang confession na ito o hindi mo na makikita ang labas ng kulungan hanggang sa mag-college si Sofia. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang butas sa plano ay hindi pala sa kumpanya ko, kundi sa mismong tiwala nila sa isa't isa. Tumingin ako kay Bianca na ngayon ay hinarang din ng mga pulis sa gate. Oh, Bianca, I forgot to tell you. Ang financier na pinagluanan niyo gamit ang mga trucks ko, it's a subsidiary of my own holding firm. You didn't borrow money from a stranger, you borrowed money from me. And since you defaulted the moment the trucks were seized for smuggling, the condo you're staying in, which you used as a secondary collateral, it's mine now, literally, as of 10 minutes ago. Nabitawan ni Bianca ang kanyang bag, ang kanyang empire na binuo sa loob ng 3 taon ay nag-unaw sa loob ng isang gabi. Anton, let's go, sabi ko. Habang naglalakad palayo sa kaguluhang binuo ko, I have a daughter to wake up for breakfast. Ang laban para sa kumpanya ay tapos na. Pero ang laban para sa aking kapayapaan ay nagsisimula pa lang. Ang sikat ng araw sa labas ng Villanueva Logistics Tower ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Pero sa loob ng boardroom, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Ito ang araw ng emergency board meeting na ipinatawag ng mga abogado ni Rafael bago pa man siya tuluyang mabulok sa selda. Nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa si Bianca. Suot niya ang isang itim na business suit, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad kahit alam ng buong syudad ang nangyari sa pantalan kagabi. Sa tabi niya ay ang abogado ni Rafael, si Atri Pascual, na may hawak na makapal na folder. As the temporary administrator designated in the signed SPA of Mrs. Maricel Villanueva Mendoza, we are moving to officially suspend her CEO powers due to her current mental health state, deklarasyon ni Attorney Pascual sa mga board members. That's ridiculous, sigaw ng isa sa mga matatapat kong board members. Nakita namin ang balita kagabi. Si Rafael ang may kaso, hindi si Maricel. Ang balita ay pwedeng manipulahin, sagot ni Bianca, ng may halong kumpiyansa. Pero ang pirma ni Maricel sa SPA ay totoo. At ayon sa ating bylaws, ang pirma ng asawa sa gitna ng medical incapacity ay binding. We are here to save the company from her erratic decisions. Eksaktong pagkatapos ng salitang yon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ako ng may taas nung tindig, suot ang isang pulang dress na tila sumisimbolo sa dugong ibinuhos ko para sa kumpanyang ito. Kasunod ko si Anton at si Lola Teresa, na may hawak na isang lumang kahon ng Nara. Erratic decisions, Bianca, sabi ko habang naglalakad patungo sa aking upuan sa gitna. Gaya ba ng pagpapadala ng mga ilegal na kargamento sa warehouse mo? O gaya ng paghiram ng pera sa sarili kong kumpanya nang hindi nyo alam? Namutla si Bianca pero hindi siya natinag. Maricel, you're not supposed to be here. You are medically unfit. Security, please escort her out. Wait, hinarang ni Anton ng mga guards. Bago ang lahat, kailangang marinig ng board ang huling revelasyon tungkol sa integridad ng pamilya Mendoza at ni Ms. Ramos. Inilabas ni Lola Teresa ang mga dokumento mula sa kahon, isang dokumentong may toyong selyo ng gobyerno mula noong dekada 70. Lahat kayo makinig, panimula ni Lola Teresa, ang boses niya ay malakas at puno ng awtoridad. Ang lupang kinatatayuan ng building na ito at ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Mendoza ay hindi kailanman naging pag-aari ni Rafael o ng tatay niya. Ipinahiram lang ito ng asawa ko sa tatay ni Rafael bilang tulong. Ngayong araw, bilang tunay na tagapagmana, binabawi ko na ang pahintulot na manatili sila rito. Natahimik ang buong boardroom. Maging ang mga board members ay nagbulungan sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Pautal-utal na tanong ni Bianca. Ibig sabihin, Bianca, sabi ko habang inilalapag ang isang liquidation notice sa harap niya. Ang Villanueva Logistics Tower ay nakatayo sa lupang pag-aari ng pamilya ko. Ang kumpanya mo, ang BNR Global, ay nag-ooperate sa warehouse na pag-aari ko rin. At ang utang nyo sa financier, ngayong umaga, idineklara ko na itong due and demandable dahil sa fraud. Hindi nyo pwedeng gawin iyan.
Rafael still has rights as your husband, sigaw ni Atoching Pascual. Husband, natawa si Anton habang inilalabas ang certified true copy ng marriage contract ni Rafael sa Leyte. There is no marriage to speak of. Their union is bigamous and void from the beginning. Sa mata ng batas, si Rafael Mendoza ay isang estranghero sa buhay at ari-arian ni Maricel Villanueva. He has zero rights. Ito na ang huling pagsabog. Ang mukha ni Bianca ay dahan-dahang nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa purong takot. Nakita ko ang bawat hibla ng kanyang plano na nagugunaw. Bianca, remember what you said? Bulong ko habang lumalapit sa kanya, sapat na para marinig ng lahat. Naasawa mo pa rin siya gabi-gabi. Well, ngayon, sa kanya ka na. Pati ang mga utang niya, sa'yo na. Dahil ang SPA na pinirmahan ko, it was a trap. Inside that document was a clause that says any liability incurred by the administrator using my name will be personally borne by the administrator and their co-conspirators if proven fraudulent. Napaupo si Bianca sa kanyang upuan. No, hindi totoo yan. At ang huli, pagpapatuloy ko habang tumitingin sa mga board members. I am filing for the permanent removal of Bianca Ramos as communication director and an immediate freeze of all her assets for recovery of embezzled funds. May warrant of arrest na rin siya para sa cyber libel at complicity in smuggling. Eksaktong pagkatapos ng salitang iyon, pumasok ang dalawang pulis sa boardroom. Miss Bianca Ramos, you are under arrest, sabi ng pulis habang kinakapkapan siya at kinakabitan ng posas. Maricel, please, kaibigan tayo, sigaw ni Bianca. Habang kinaladkad siya palabas. Huwag mo itong gawin. Mag-usap tayo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, walang halong awa. Sabi mo noon, Bianca, ang ATM ay walang mukha. Ngayon, tingnan mo ang mukha ng babaeng binuwag, ang impyernong binuo nyo. Goodbye, Bianca. Nang tuluyan silang mailabas, ang katahimikan sa boardroom ay napalitan ng palakpakan mula sa mga board members. Pero hindi ko iyon naramdaman. Ang naramdaman ko lang ay ang pagbitaw ng isang napakabigat na pasanin. Naupo ako sa aking upuan, ang upuan na ako ang nagbayad. Sa kumpanyang ako ang nagpatayo, sa lupang pag-aari ng pamilya ko. Meeting adjourned, sabi ko kay Anton. Nang kami na lang ni Anton at Lola Teresa ang natira, niyakap ako ni Lola. Apo, tapos na, wala na silang makukuha sa'yo. Salamat Lola, salamat Anton, sabi ko. Habang pinupunasan ng aking mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaan. Pero habang nagliligpit kami ng gamit, tumunog ang phone ni Anton. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Maricel, may balita mula sa presinto, sabi ni Anton. Si Rafael, nagwala siya sa selda nang malaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Pero bago siya ilipat sa isolation, may sinabi siyang isang bagay tungkol kay Sofia. Isang bagay na hindi niya sinabi sa atin noon. Napatigil ako. Ano iyon? Ang tatay ni Bianca, ang taong pumatay sa negosyo ng tatay mo noon, hindi lang siya basta kaaway. Rafael found a document in your father's old safe years ago. It's about Sofia's birth certificate, something about her biological father. Nanigas ang aking mundo. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Akala ko ay tapos na ang lahat, pero may isang huling lihim pa palang nakatago sa dilim ng nakaraan. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Sa gitna ng tagumpay ko laban sa kumpanya, tila may isang malaking bitak na lalong lumalalim sa pundasyon ng aking pagkatao. Sofia, ang anak ko. Anong ibig sabihin ni Rafael na may kinalaman ng tatay ni Bianca sa pagkasilang ng anak ko? Maricel, huwag kang padala sa sinasabi niya. Desperado na si Rafael, sabi ni Anton habang hinahawakan ang balikat ko para pakalmahin ako. Hindi, Anton. Kilala ko si Rafael. Kapag ganito ang tono niya, alam niyang may hawak siyang baraha na ikamamatay ko sa sakit, sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig. Kailangan nating mahanap ang safe na sinasabi niya. Ngayon din. Nagmaneho kami patungo sa lumang bodega ng aking ama sa dulo ng pantalan. Ang lugar kung saan nagmula ang lahat. Ang amoy ng dagat at kalawang ay tila nagbabalik sa akin sa mga panahong bata pa ako, nang ang tanging pangarap ko lang ay ang mapasaya ang aking tatay, bago siya pumanaw sa lungkot at hirap. Nahanap namin ang lumang safe sa ilalim ng mga nakatambak na gamit,
Gamit ang susi na ibinigay ni Lola Teresa, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila tibok ng pusong malapit ng sumabog. Sa loob, may isang makapal na envelope. Hindi ito pera. Ito ay mga lumang dokumento, mga sulat, at isang medical record mula sa isang maliit na klinika sa probinsya. Binasa ko ang bawat linya. Ang aking mga mata ay nanlaki, at ang aking tuhod ay dahan-dahang nanghina, hanggang sa mapaupo ako sa malamig na semento. Maricel, anong nakasulat? Tanong ni Anton habang kinukuha ang papel. Hindi ako makapagsalita. Ang dokumento ay hindi tungkol sa pagkasilang ni Sofia sa paraang iniisip ko. Ito ay isang legal na dokumento ng adoption. Pero ang mas masakit, ang nakasulat na biological mother ni Sofia ay ang namayapang kapatid ni Bianca. Ibig sabihin, si Sofia ay anak ng kapatid ni Bianca, bulong ni Anton. Hindi lang iyon, Anton, sabi ko, habang itinuturo ang pangalan ng ama sa dokumento. Ang biological father ni Sofia ay si Rafael. 15 taon na ang nakakaraan bago pa kami ikasal. Nagkaroon sila ng relasyon ng kapatid ni Bianca. Nang mamatay ang kapatid niya sa panganganak, itinago ni Rafael ang bata. At noong kinasal kami, pinalabas niyang anak namin si Sofia dahil namatay ang tunay kong sanggol sa loob ng sinapupunan ko sa parehong ospital. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi na kayang ilarawan ng salita. Ang anak na inalagaan ko, ang anak na ibinuwis ko ang buhay para protektahan, ay bunga ng unang pagkakanulo ni Rafael sa akin, bago pa man magsimula ang aming sumpaan. Ginamit niya ang pagkawala ng anak ko para ipasok ang bunga ng kanyang pagkakasala, para masigurong may tagapagmana siya sa kumpanyang alam niyang itatayo ko. Kaya pala ganun na lang kung tratuhin ni Bianca si Sofia. Kaya pala ganun ang galit niya sa akin, sabi ko, habang humahagulgol. Dahil sa paningin niya, ako ang kumuha sa buhay na dapat ay sa pamilya niya. Maricel, makinig ka, lumuhod si Anton sa harap ko. Ikaw ang nagpalaki kay Sofia. Ikaw ang nagpuyat. Ikaw ang nag-alaga. Ikaw ang nagmahal. Hindi papel ang nagtatakda kung sino ang ina. Ikaw ang nanay niya sa lahat ng paraan. Tumayo ako, pinunasan ang aking mga luha nang may panibagong bagsik sa aking mga mata. Ginamit ni Rafael ang sakit ko para lukuhin ako. Ginamit niya si Sofia para itali ako sa kanya. Pero nagkakamali siya. Kung akala niya ay hihina ako dahil dito, nagkakamali siya. Nagmaneho ako patungo sa presinto. Gusto kong makita ang mukha ng halimaw na nagtago sa akin ng katotohanan sa loob ng 15 taon. Nang makita ako ni Rafael sa likod ng rehas, ngumiti siya, isang ngiting demonyo. Nahanap mo na ba, Maricel? Ngayong alam mo nang hindi mo tunay na dugo si Sofia. Ano nang gagawin mo? Iiwan mo na ba siya? Ibabalik mo na ba siya sa akin at kay Bianca? Lumapit ako sa rehas, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Salamat, Rafael, sabi ko ng mahinahon. Napakunot ang noo niya. Salamat? Para saan? Salamat dahil kinumpirma mo na wala ka talagang kwentang tao. Akala ko ay magnanakaw at manloloko ka lang, pero mas malala ka pa pala. Ginamit mo ang sarili mong anak para maging kasangkapan sa kasakiman mo. Tinitigan ko siya ng matalim. At para sa kaalaman mo, hindi magbabago ang pagtingin ko kay Sofia. Siya ang anak ko. At dahil napatunayan sa dokumentong iyon na ikaw ay isang unfit father na nag-abandona sa bata sa ilalim ng maling pagkatao, mas lalong wala ka ng pagkakataong makuha siya. Maricel, akin ang batang iyon. Dugo ko siya, sigaw ni Rafael habang hinahawakan ng rehas. Dugo mo lang siya, Rafael. Pero ako ang buhay niya, sabi ko bago tumalikod. At ang huli, ang warehouse sa Leyte? Nalaman ko na ang pangalang Elena ay hindi mo lang basta asawa. Siya ang taong nag-alaga sa tunay na nanay ni Sofia bago ito mamatay. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. At sisiguraduhin ko na pati ang pamilya mo sa Leyte ay tatalikuran ka kapag nalaman nilang pinatay mo ang dangal ng kapatid nila. Iniwan ko si Rafael na nagsisigaw sa loob ng selda. Paglabas ko, nandoon si Sofia sa loob ng sasakyan kasama si Lola Teresa. Pagkakita niya sa akin, agad siyang bumaba at tumakbo para yakapin ako. Mommy, okay ka lang po? Pinaiyak ka ba ni Daddy? Tanong ni Sofia habang pinupunasan ang pisngi ko. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Mas mahigpit sa lahat ng yakap na ibinigay ko sa kanya noon. Hindi anak, masaya si Mommy dahil ngayon
Wala na tayong anino na kinakatakutan. Tayong dalawa lang, Sofia. Tayong dalawa lang. Tumingin ako kay Anton na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng pag-asa. Maricel, ano nang susunod nating hakbang? Tanong ni Anton. Tapusin na natin ang lahat ng legal na papeles para sa adoption ni Sofia sa ilalim ng pangalan ko lang, sabi ko, habang nakatingin sa papalubog na araw. At ang kumpanya, ipapangalan ko na iyan sa kanya, Sophia's Legacy Logistics. Dahil ang lahat ng hirap ko ay para sa batang nagligtas sa akin sa gitna ng kadiliman, dugo ko man siya o hindi. Ang katotohanan ay masakit. Pero ito ang naging susi para tuluyan kong mapalaya ang sarili ko sa 15 taon ng pagkakalunod sa kasinungalingan. Wala nang ATM na may mukha. Ngayon, mayroon ng isang ina na handang wasakin ang mundo para sa kanyang anak. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Cebu ay tila may dalang bagong pag-asa. Wala na ang amoy ng lason at pagtataksil na dating bumabalot sa bawat hininga ko. Ngayon, sa harap ng isang malaking warehouse na may bagong pintura at ang naglalakihang letra ng Sophia's Legacy Logistics, nakatayo ako ng may taas noong dignidad. Hindi na ako ang Maricel na martir. Hindi na ako ang ATM na may mukha. Ako na ang babaeng nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa katapangan mong bumangon matapos kang iwanang duguan ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Mommy, look, ang ganda ng mga trucks natin, kulay blue na lahat. Masayang sigaw ni Sofia habang tumatakbo patungo sa akin. Suot niya ang kanyang school uniform at ang isang malawak na ngiti na dati ay ninakaw ng takot. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang pagmamahal ko, unti-unti nang naghilom ang sugat sa puso ng anak ko. Para sa kanya, hindi mahalaga ang genetics. Para sa kanya, ako ang nanay na pinili siyang mahalin sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Oh, anak, blue, dahil iyon ang kulay ng kapayapaan, sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Lumapit si Anton sa amin, may dalang 2 tasa ng kape, at ang pamilyar niyang ngiting nagpapakalma sa akin sa loob ng mahabang panahon. Congratulations, CEO Maricel. Another successful branch launch, sabi ni Anton habang iniabot ang kape. Salamat, Anton. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tinitigan ko siya ng may pasasalamat. Si Anton ay nanatili sa tabi ko, hindi bilang isang manliligaw na nagmamadali, kundi bilang isang kaibigan at katuwang na nirespeto ang bawat hakbang ng paghilom ko. Alam niyang hindi pa ako handa para sa isang bagong relasyon at kontento na siyang makita kaming masaya ni Sofia. May balita na ba mula sa korte? Tanong ko. Tumango si Anton. Final na ang sentensya, Maricel. Rafael is sentenced to 10 to 12 years for bigamy and qualified theft. Ang balita ko, tinalikuran na rin siya ng pamilya niya mula sa Leyte matapos mong ipadala ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niya sa kanila. Si Elena mismo ang tumistigo laban sa kanya. At si Bianca? Bianca is serving her time for embezzlement and cyber libel. Balita ko, wala siyang tigil sa pagrereklamo sa loob ng kulungan, pero wala nang nakikinig sa kanya. Maging ang nanay niya ay hindi siya dinadalaw dahil sa kahihiyang dinala niya sa pamilya nila. Huminga ako ng malalim. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero kapag dumating ito, sisiguraduhin nitong wala kang matatakbuhan. Ang pamilya Mendoza na dating turing sa akin ay alipin at bangko. Ngayon ay nagkawatak-watak sa gitna ng sarili nilang kasakiman. Si Tita Lourdes ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang labandera sa probinsya. At si Aling Belen ay nakatira sa isang maliit na kwarto na pinupondohan ng gobyerno. Isang malayo at masakit na katotohanan mula sa mansyong dating ipinagmamayabang nila. Maricel, may naghihintay sa iyo sa loob, sabi ni Anton. Pumasok ako sa conference room ng bagong building. Nandoon ang unang batch ng mga kababaihan mula sa Maricel Foundation. Ito ang mga babaeng biktima ng domestic abuse, abandonment at VAWC. Ang kumpanya ko ay hindi na lang basta logistics. Ito na rin ay isang training center para bigyan ng bagong simula ang mga babaeng inakalang tapos na ang mundo nila. Good morning everyone, panimula ko. Tumingin ako sa bawat mata nila, mga mataang puno ng takot pero may bahid ng pag-asa. Nandito ako para sabihin sa inyo na ang pagiging biktima ay hindi ang dulo ng kwento nyo. Gaya ko, pwedeng-pwedeng kayong bumangon.
Hindi nyo kailangan ng lalaki para mabuhay. Ang kailangan nyo ay ang maniwala sa sarili nyong halaga. Pagkatapos ng maikling speech, isa-isang lumapit ang mga babae para magpasalamat. Sa bawat kamay na hinahawakan ko, nararamdaman ko ang paghilom ng sarili kong mga sugat. Ang sakripisyo ko noon ay nagkaroon na ng mas malalim na kahulugan. Nang lumubog ang araw, pumunta kaming tatlo, nina Sofia at Anton, sa tuktok ng isang burol na tanaw ang buong dagat ng Cebu. "Mommy, look at the sunset. It's so beautiful," sabi ni Sofia, habang itinuturo ang kulay kahel na langit. "Oo, anak! Dahil bawat paglubog ng araw ay pangako ng isang bagong umaga," bulong ko. Tiningnan ko ang aking kamay, wala na ang singsing ni Rafael. Ang tanging suot ko ay ang relo na ako ang bumili, at ang isang bracelet na gawa ni Sofia mula sa mga beads. Ito ang mga bagay na may tunay na halaga. "Maricel," tawag ni Anton. "Ano ang pangarap mo para sa susunod na 5 taon?" Napaisip ako. Tumingin ako kay Sofia na masayang naglalaro sa damuhan. Ang pangarap ko? Ang makita ang anak ko na lumaking matatag, matalino at may busilak na puso. At para sa sarili ko, ang manatiling malaya. Malaya mula sa galit, malaya mula sa nakaraan, at malaya na magmahal muli kapag handa na ang puso ko. Hinawakan ni Anton ang kamay ko ng bahagya. At sa pagkakataong ito, hindi ko binawi. Hindi dahil kailangan ko siya, kundi dahil gusto ko siyang makasama sa paglalakbay na ito. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang happy ending na kasama ang isang prinsipe. Nagtapos ito sa isang babaeng nahanap ang kanyang sariling kaharian sa gitna ng mga guho. Nahanap ko ang aking tinig, ang aking anak, at ang aking dignidad. Sa likod ng aking sakripisyo, natagpuan ko ang tunay na ako. At sa bawat truck na lalabas ng gate ng kumpanya ko, dala nito ang mensahe na ang isang babaeng Pilipina ay hindi kailanman susuko, gaano man kabigat ang kargada ng buhay. Dahil sa huli, ang katarungan ay para sa mga matapang, at ang pag-ibig ay para sa mga marunong magpatawad sa sarili. Ang pangalan ko ay Maricel Villanueva, at ito ang aking bagong simula.